Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang dalaga at kung paano niya natutuhan na higit na mas mahalaga ang kagandahang loob kaysa sa pisikal na kaanyuan ng isang tao. Siya ay si Anika. Anika ang pangalan ko. Pero ni minsan, hindi ako tinawag ng mga nakakakilala sa akin sa totoo kong pangalan. Dahil ang tawag nila sa akin ay Pango. Kaya mula nang nag-aaral pa lang ako, sinabi ko na sa sarili ko na pagdating ng panahon, magpapa-nose job ako at ipakikita ko sa kanila na higit akong maganda kaysa sa kanila. Ano sa tingin mo, Hana? Maganda pa itong bago kong glasses? Hoy, mahal to ah. This is what you call transition glasses. Umiitim ito kapag mainit. Parang nagiging shades. Tapos may anti-blue light din to para maprotektahan ang eyes natin from the radiation. Ah, okay. Maganda. Gusto ko rin yan. Dapat pinalagyan mo ng tali, Anika. Ano? Sabi ko, dapat pinalagyan mo ng tali ang salamin mo. Bakit? Para hindi malaglag. Kasi wala kang nose bridge, oh. Oy, well, At least, ako, nose bridge lang ang problema ko. Eh, ikaw, ang babaho ng hininga mo. Ew! Ang may invernal. Ang sinabi mo? Oo, huwag ka na kumibo kaya. Tama na yung sinabi ko eh. tama na kayong dalawa. Magsisimula na naman kayo eh. Talo niyo pa yung mga teenager kung mag-ukrayan. Umilis nga kayong professional. Nasa trabaho tayo eh. Ha? Mga disente naman kayong tao. Wow! Akala mo naman kung sinong napaka-prim and proper mo. Pero pwede mo pang ibalik yan sa paggawa ng salamin, Anika. Para naman huwag malaglag. Sayang yan. Val, ano kung ba, di ka ba titigil? Oo na. Alam mo, umanda ka sa akin, Bal, ha? Kapag naipaayos ko tong ilong ko, talagang huyo ka sa akin. Ha? Yan! Nakapaghulog na ako sa savings account ko. Konting-konti na lang, makakapagpaayos na ako ng ilong ko. Anika? Ma, bakit? Juan, may pera ka ba dyan? Bakit? Hihira muna ako. Yun naman ay kung may pera ka lang. Bakit nga po? Pambili ng gamot ang kuya mo. Minsan kasi, sumasakit pa rin yung binti niya pagkatapos siyang operahan. Bakit? Yung asawa niya? Alam mo naman, marami pang ibang pinagkakagastusan ng mag-asawa. Yung 3 nilang anak, nag-aaral na. Kaya to the rescue ka na naman. Ay, naku. Tulungan na muna natin sila. Kasi na maaksidente sa motor ang kuya mo. Napakarami nilang ginastos sa ospital. Kaya hanggang ngayon, hindi pa sila nakakabangon. Bakit? Kasalanan ba natin nagkaganyan si kuya? Siya ang hindi nag-iingat eh. Kung magkatakbo kasi ng sasakyan palaging harurot. Anika, hindi naman ginusto ng kuya mo ang nangyaring aksidenteng yun. Wala akong pera, ma. Ay, Manghiram na lang kayo sa iba. siya. Sige. Tutulong ako sa iba, tapos sarili ko. Hindi ko matulungan. Ako, bago kayo. Sarili ko muna. Hi, Wency! Kumusta? Magaling ka na ba? Baka naman you need more rest pa. Oo, ayos na ako, Anika. Na-miss ka namin dito sa office. Gusto mo sabay na tayo mag-lunch mamaya? Ayos lang naman.
Sabay din kami ni Bal eh. Sama ka na lang sa amin. Ay, sige, huwag na. Kami na lang ni Hana ang kakain together. Ay, siya nga pala. If you need help sa mga backlogs mo sa trabaho, nandito lang ako. And I'm willing to help. Sige. Salamat, Anika, ha? You're welcome in advance. Sorry ho. Walang yakang waitress ka. Hindi ka ba marunong mag-ingat, ha? May trabaho pa ako from 1 to 5 p.m. Anong gusto mo mangyari? Pumasok ako sa opisina na ganito ay tsura? Tingnan mo! Yung kulay puti kang blouse, kulay brown na dahil sa kape! Hindi na ako nagpipigil. Baka kanina pa kayo sa butan eh. Anika, tama na yan. Hindi naman kasi niya sinasadya. Ang sabihin mo tatanga-tanga yan. Waitress ka na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos sa trabaho mo? Tama na. Halika na. Oh, ano nangyari? ONC? Nandito rin pala kayo? Anika, Ay, naku, nakakainis. natapunan ka ng kape? Oo! Paano tatanga-tanga kasi yung waitress na yan? Uy, konti lang naman ah. Matutuyo rin yan, mamaya. Buti nga, kape lang eh. Hindi sabaw na malansa. Masyado mo naman pinalalaki yung problema. Ano? Pwede ba tumigil ka? Hindi ka kasali sa usapan, ha? Sabi nga, Jeff. Ay, nako. Alam mo kung anong pangit kay Anika? Ha? Hindi naman talaga ilong niya eh. Kundi ang ugali niya. Anika, Oh, bakit kuya? Kung manghihiram ka ng pera, wala akong ipapahiram sa'yo, ha? hindi. May pakikiusap sana ako sa iyo eh. Ano yun? Magpapacheck up kasi ako bukas. Sasamahan ako ng ate mo. Total, Sabado naman, baka pwedeng ikaw munang magbantay sa mga pamangkin mo. Ayoko. Anika, Ang kukulit ng mga anak mo, kuya. At saka tiyak, ipila kayo sa klinik. Baka abutin na naman kayo ng hapon. Rest day ko bukas. At gusto ko mag-rest. Ayoko ma-stress. Ako na lang, Ronel. Ayan naman pala ang Wonder Lola eh. Maiwan na kita, kuya. May lakad pa ako. Ronel, ma, pagpasensyahan mo ng kapatid mo, ha? mula nung bata pa siya, hindi na nagbago si Anika. Kapag ayaw niya. Kapag gusto niya. Ewan ko ba kung bakit ganyan siya? Parang wala man lang malasakit sa ibang tao. Siguro ho dahil sa mga pangungutyang naranasan niya noon. Bata pa lang, tampulan na siya ng tukso. Madalas tinatawag siyang ampon kasi ibang mukha niya sa amin eh. Naging manhid siya para protektahan ang sarili niya sa mga masasakit na salitang sinasabi ng ibang tao sa kanya. Pero nawala naman siya ng pagpapahalaga sa mga taong tanggap siya. Kahit sino man siya at anuman ang kanyang itsura. Ha? Anong sabi mo, Anika? Sabi ko, I have saved enough money. Kaya magpapayos na ako na ilong ko. Nag-file na ako ng leave. Ganon? Oh, Okay. bakit parang hindi ka malang excited for me, girl? Okay lang ba sa'yo kung magiging honest ako? Oo naman. Bakit? Ano ba gusto mong sabihin? Alam mo, nung first time kitang nakita, ang first impression ko sa'yo, matalino at dissenting tao. Totoo naman. Di ko napansin na may problema yung ilong mo eh. Kahit na nung matagal na tayo magkasama, hindi ko nakikita na ang ilong mo bilang kapintasan. Kasi naman, mababa ang standard mo sa beauty, girl. Nung tumatagal, at lalo na kitang nakikilala, alam mo kung anong na-realize ko? Masyado ka nakatutok sa physical mong itsura. Kaya hindi mo nakikita, nagiging pangit ka na. Dahil sa pag-uugali mo, sa pakikitungo mo sa ibang tao,
Sa pagsasalita mo, Hana? kahit na hindi ka magpa-nose job, maganda ka. At mas gaganda ka kung magiging sensitibo ka sa mga binibitiwan mo salita at sa pakikibagay mo sa ibang tao. Kaya kung ako sa'yo, yung libo-libo mong naipon para sa pagpapagawa ng ilong mo, gamitin mo na lang sa mas makabuluhang bagay at ang pag-aksayahan mo ng panahon, ang pagsasaayos ng relasyon mo sa ibang tao, sa pamilya mo. Yun ang mas mahalaga, Anika. Ang katawan natin, kapag tayo namatay, kahit gaano pa kaganda, uuurin lang naman. Pero ang ugali natin, ang mga nagawa at nasabi natin sa kapwa, yun ang habang buhay natitimo sa kanilang puso at alaala. Oh, Anika. Kanina ka pa dyan nakatulala. Malamig na ang pagkain mo, hoy. Nilalangaw na yung kape mo. Ma, Bakit? pangit ba ako? Ano? Sabi ng mga kaklase ko noon, ang pangit-pangit ko raw. Kaya wala ako ibang pangarap noon, kundi kung maging maganda. Walang ina magsasabing pangit ang kanyang anak. Para sa amin, ang lahat ng sanggol na aming iniluwal ay maganda. Dahil biyaya sila ng Panginoon. Pangit ba ugali ko, Ma? Anika, Kung ang ugali ko ang pagbabasehan, magiging proud ba kayo sa akin? Hindi nyo na kailangan sumagot. Buntong hininga mo pa lang, alam ko na ang ibig niyong sabihin. anak, ito lang ang tatandaan mo. Mahal at tanggap ka namin ng mga kapatid mo. Lalo na ng Kuya Ronel mo. Mahalaga ka sa amin, Anika. Ano to? Bagong sopa at bagong TV? Ayos ba, Kuya? Akala ko sa ibang bahay ako nakapasok eh. Gula-gulanit na yung sofa natin, kaya sabi ko, mas mabuti pa bumili na ng bago. Ayos. Makakapanood na ako ng basketball. Matagal na palang sira yung TV natin eh. Hindi kayo nagsasabi sa akin. Plano sana naming maghahati ni Mama para makabili eh. Mula ngayon, kapag may problema dito sa bahay, sabihin niyo na lang sa akin, Kuya. Baka makatulong ako. Ha? Ay, siya nga pala, oh. Eto, konting halaga lang yan. Ha? Gamitin mo na yan sa susunod mong check-up. Naku. Kumusta na nga pala yung binti mo? Makakalakad ka pa rin ba ulit? Kailangan lang ng therapy. Salamat dito, Anika. Malaking tulong ito. Kuya, pasensya ka na ha. Mula ngayon, susubukan kong mas maging mabuting tao. Alam kong mahirap, pero alam ko, kaya ko. Dahil naririyan kayo. Hindi bigla ang pagbabago ang nangyari. Dahan-dahan, paunti-unti. Hanggang sa mas naging aware na ako sa ugali ko at sa perception ng ibang tao sa akin. From selfish, sinusubukan ko na ngayon maging selfless. Tama si Hana. Hindi ang panglabas na kaanyuan ang problema ko, kundi ang aking pag-uugali. Ang itsura natin, maaaring maremedyohan, pero kapag hinayaan natin maging masama tayong tao, mahirap nang magbago, unless sisikapin mo talagang magbago. Ako po si Anika, at ito ang aking buhay. Ang tunay na kagandahan ay nakikita sa kung gaano kabusilak ang puso ng isang tao. Pakarigsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, James Quaton, Phil Cruz, Jonel Benamin,
at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Anika. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labano, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, maririnig ninyo ang kwento ng isang ina na hanggang ngayon ay pinagdaraanan pa rin ang pagdadalamhati ng masakit na pagsubok na sumukat din sa kanyang katatagan sa huli. Siya ay si Lydia. Karnal na magkakaibigan ang mga magulang namin ni Hernan. Kaya naging produkto kami ng isang arranged marriage. Gayunpaman, sa kabila nun, maayos pa rin namin nagampanan ang mga parte namin bilang isang mag-asawa. At bilang mga magulang ng aming mga naging anak na sina Denzel at Kenji, na ngayon pareho ng mahuhusay na civil engineers tulad din namin ng kanilang ama. Pero dahil marami kaming naisantabing mga pansariling pangarap ni Hernan nang kami kinasal, dumating ang sandaling nais din namin bigyan laya ang aming mga sarili para sa katuparan ng mga iyon. Pwede ba kitang maabala sa pagre-review mo sa mga plano ng susunod niyong proyekto, Lydia? Oo naman, Hernan. Ang totoo, pinapasadahan ko lang ulit yung mga papeles na pinapacheck sa akin ng kumpanya. Teka. Bakit ba may pakiramdam ako mahalaga ang sasabihin mo? Alam mo namang noon pa man, gusto ko na maglakbay sa iba't ibang bansa. Pero siyempre, kung saan ako makakakita ng opportunity para ma-practice ko pa ang profesyon ko para maging productive pa rin ako, doon ako mamamalagi. Sure, Hernan. Karapatan mo yun. Oh, kailan ang plano mong pag-alis? As soon as possible. Sa Spain ang una kong destination. Gusto ko kasing maranasan ng Pasko ron eh. Okay. Tutulungan kita mag-impake ng mga gamit na dadalhin mo. Salamat. Simulat sa pool, napaka-supportive mo sa akin. Dahil ganun ka rin naman sa akin, Hernan. Sa buong panahon ng ating pagsasama, pinagkaloob mo sa akin at iginalang ang aking mga karapatan bilang iyong kabiyak. Pero para hindi magtampo sa iyo ang iyong mga anak, magpaalam ka rin sa kanila. Of course. Pwede ko ba namang makalimutan ang dalawang paborito kong engineers? Maganda nga kasi ang naging pagsusunuran nilang mag-asawa simulat sa pool. Kaya magaang nilang nadidesisyonan ang mga bagay-bagay. Kahit pa hanggang ngayong nagkaedad na sila. Yung katapatan ni Hernan kay Lydia, yun ang isa sa hinahangaan ko. Isipin mo arranged marriage sila. Pero ni minsan, hindi nakaisip ng babae si Hernan. At hindi ko rin sila naringgan ng issue tungkol sa pera. At kahit kailan, wala silang sinasabi tungkol sa isa't isa. Kundi, magagandang bagay lang. O di ba nga? Madalas sabihin ng iba, walang perpektong pagsasama. Pero tingnan mo napakaganda ng koneksyon ni Hernan at Lydia sa isa't isa.
Minikan, huling laro na pala natin ng bowling to. Aalis ka na sa Makalawa. So, hindi pala namin kayo makakasama sa Pasko, Dad. Oh, kayo naman. Sa tandaan yung yan, ilang Pasko na ba tayo magkakasama? Payakap nga, Dad. Kasi nga, kapag nasa malayo ka na, hindi na kita mayayakap. At hindi mo na rin ako mayayakap. Kuya, Eh, pwede pa. Wala namang mga ganyang salita. Para ka namamaalam na eh. o why? Hindi ba pagpapaalam naman talaga ang pagkikita natin ito? Dahil aalis nga si Daddy. Ewan ko sa'yo. Lahat dinadaan mo sa biro. Para sabihin ko sa'yo, sa buong buhay natin bilang magkakapatid, ayoko yung pagbibiro mo ngayon. Eh, Tsaka na nga. Hey, Kenji. Anak, hindi pa tayo tapos magbanding ng kuya mo. Halika rito. Ma'am? Ma'am, ano nangyari kay Kuya? Bakit itinakbo siya dito sa ospital? Wala na, kuya mo. Wala na, Kenji is dead. What? Paano nangyari yun? Ang lakas-lakas ni Kuya eh. Wala naman siya sakit. Naglihim siya sa atin. Matagal na siya may tumor sa utak. Abnormal ang paglaki ng mga selula sa loob ng kanyang utak. Nagpapagamot siya ng hindi natin alam. Ang masakit. Nakatakda pa na siyang operahan next month. Pero hindi na siya umabot sa kanyang operasyon. Pero paano yun naalaman ng lahat ng ito? Yung doktor na-in-charge sa kanya ngayon. Iya pala ang neurologist ang kuya mo. Nasa record niyang history ng sakit ng kuya mo. Ganito. Diyos ko. Sabihin mo hindi totoong lahat ng ito, ma'am. Sabihin mo hindi totoo. I'm sorry. Wala ako riyan sa mga panahong kailangan niyo ko. Nailagak na namin ang mga abonitensels sa kolumbarium. Pero ang iniisip ko naman ngayon, si Kenji. Oh, what about Kenji? Positive si Kenji sa T-cell lymphoma. What? Anong klaseng sakit yun? Isang uri ng cancer na inaatake ang lymph nodes. Lalo na kapag may infeksyon ng pasyente. Ang masakit na rare form pa ng T-cell lymphoma at tumama sa ating anak. Oh, God! Saan daw nakukuha ang ganong sakit, Lydia? Hindi rin maipaliwanag ng mga doktor ang pinanggagalingan ng sakit. Kung hindi pa nga lumabas ang pamamaga ng mga mata ng anak ko, hindi ko malalaman sa resulta na rin ng mga laboratory test. Naooperahan ba ang sakit ni Kenji? Early stage pa lang naman daw. Kaya ini-schedule muna siya para sa chemotherapy. Titingnan muna ng mga doktor ang response ang system niya sa chemo. Ang mahalaga, curable pa rin ang sakit ni Kenji. Malaki pa ang chance na gumaling siya. Dagdagan pa natin ang ating mga dasal. Natatrauma na ako sa mga nangyayari. Bakit ang mga anak ko pa? Bakit hindi na lang ako? Lydia, minsan, may mga tanong tayo na hindi natin maintindihan. Pero lahat, may dahilan. Naiyak kami mag-ina na malaman ang findings niya. Bakit pinagdadaanan namin ang ganito? Samantalang wala naman kaming ginagawa, kundi puro kabutihan. Paging Dr.
Rosario, please proceed to the emergency room right now. Hindi pa ho pa ako lalabas ng ospital. Right now. Mataas. At pabalik-balik pa rin ang lagnat mo. Nainip na ako dito. Gusto ko nang pumasok sa trabaho. Kaya tambak na sa office desk ko ang mga didesign kong transportation projects. May mga laboratory test pa tayo nahihintayin ng mga resulta. Ano sasabihin ng doktor? Kailangan natin sumunod. Ma'am, mamamatay din ba ako? Kaya ni Kuya. Huwag. Huwag mo sabihin yan. Magkaiba kayo ng sakit ng kuya mo. Gagaling ka pa. Basta lahat ng medication, susundin natin. Lahat ng posibleng paraan. Hihilingin natin sa mga doktor. Lydia, Hernan? nagulo ang isip ko nang malaman kong kalagayan ni Kenji. At walang pumasok sa isipan ko kundi kailangan kong umuwi dahil kailangan niyo ko rito. Maaari nga lang. Napigilan ang mga nangyayari, Hernan. Kailangan natin tanggaping may mga sitwasyong tulad niyan na hindi natin makokontrol. Araw-araw. Mula pa sa pagkamatay ni Denzel at sa pagkakasakit ngayon ni Kenji. Nakatuon ako sa mga bagay na may magagawa pa tayo. Lalo na ang pag-usal ng mga panalangin sa nasa itaas. Yung hiningi ko sa iyong kalayaan para lang maranasan ko ang mga bagay na pinananabigan ko. Napilit ko pa rin gustong samantalahin. Hindi na pala dapat. Ang mga yun ang nagmulat sa akin. Nahigit sa mga yun, may mahalaga pa rin akong papel na dapat gampanan sa inyo ng ating mga anak. Hindi mo na itutuloy ang mga plano mong paglalakbay. Kayo ang pinakamahalagang biyayang meron ako sa aking buhay, Lydia. At sa bawat Paskong dumarating, kayo ang pinakamagandang regalong hindi matutumbasan ng ano pa mang material na kasiyahang maibibigay sa akin ng mundo. At si Denzel, mananatili siya sa ating mga puso. Masakit mawala ng anak. Lalo pat nakasama mo na ito na matagal sa loob ng maraming taon. Pero ano nga ba magagawa natin sa mga sitwasyong hindi naman natin makokontrol? Sabi nga, may dahilan ng lahat. Tulad din ng magandang dahilan na ipinagkaloob pa rin ng may kapal upang makapiling pa rin namin si Kenji na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang chemotherapy. At sa mga pagitan namin ni Hernan, ang katapatan pa rin sa isa't isa ang palagi at palaging nagbubuklod sa aming mga puso. Ako po si Lydia. At ito po ang aking buhay. Napakahalaga ng pagtanaw ng tao sa pag-asa dahil ito ang magdidikta sa kanyang mga pagkilos. At kung bakit sa kabila ng madilim na kasalukuyan ay naniniwala pa rin tayong magkakaroon ng liwanag ang hinaharap sa bawat yugto ng ating mga buhay.
mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Susan Robles sa papel na Lydia. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig ngayon. Ito ay ang kasaysayan ni Ason. Isa lamang akong labandera. Walang natapos na kurso. Maaga ring pumanaw ang aking asawa. Kaya naiwan ako nag-iisa nagtataguyod sa aming anak na si Lalaine. Pakinggan po nyo ang aking paglalahad. Mang Adong, bakit naman po ganun? Amay, ako may-ari ng paupahang ito, Ason. Kaya naman magagawa ko ang lahat ng gusto ko, di ba? Isa pa dapat naman talaga taon-taon, magtaas ng upa sa bahay dahil, alam mo na, napakamahal na lang mga bilihin ngayon. Kasi ho, alam naman nyo, patay na ho yung asawa ko. Ako na lang ang kumakayod para mabuhay ho kami ng anak ko. May hirapan ho ako kung tataasan nyo ho ng 10% ang Ay, upa no. namin. Sorry. Problema nyo na yun. Huwag mong ipasa sa akin, ha? Alam mo, dapat kasi huwag mo lang pag-aralin yung si Lalaine mo. Total, hindi mo naman ata kaya eh. Mga Adong naman. Ayoko hong matulad siya sa akin na walang pinag-aralan. Alam mo, papayuhan kita, ha? Bigyan kita ng tip. Pag-asawahin mo na lang siya na mayaman. Para pakinabangan mo, ano? Adong, Basta. Sa susunod na buwan, next month, ha? May dagdag ng 10%. Unawain mo naman ako. Yung upa nyo, konti lang naman, 10% lang yun, kayang-kaya nyo. Ngayon, kung hindi mo kaya, lumayas na lang kayo rito ba? Marami kukuha nito. Yung kayang magbayad. Nay, bakit hindi pa po kayo natutulog? Hating gabi na po Maaga pa kayo maglalabada. sige na anak. Mauna ka na. Si Mang Adong po bang iniisip ninyo? Yung mga sinabi niya kanina? Alam mo, Narinig ko pong lahat ng sinabi niya sa inyo kanina. Di na nga lang ako nagpakita sa kanya Hindi po kayong umiyak. May naisip na po akong paraan para mabawasan ang problema natin. ano yun? Nangangailangan po ng tindera sa kantin ng university namin. Papasok po ako doon. Para yung kikitain ko doon, yun na po ang panggastos ko sa pag-aaral ko. Pero baka mahirapan ka. Baka maapektuhan ang pag-aaral mo. Hindi po, Nay. Kaya ko po. Nasa time management lang po yan. Ang mahalaga, mabawasan man lang kahit paano ang kakapusang nararanasan natin. Kung buhay lang ang tatay mo, may makakatulong ako. Pero wala na po si Itay. Kaya tayong dalawa na lang po ang magtutulungan. Jimbo, bakit mo ko dinala dito? Ang tanga mo naman pala, Jessica. Alam nga namang maglalaro lang tayo dito. Mahawa ka sa akin. Huwag mong ituloy ang iniisip mo. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to, Jessica. Na madadala kita dito sa bakat ng bahay namin. At sa wakas,
nangyari din? Palayain mo na ako. Pakiusap. Hindi kita isusumbong sa mga pulis. Ano ko, tanga? Nasa akin ang pagkakataon para maging akin ka. Pakakawalan ko pa ba? Jimbo! Ha? Natural, hindi mo. Bitiwan mo ako! Ayoko! Huwag ka nang magpamigil. Wala ka naman magagawa eh. Sabi ng bitiwan mo ako! Kinalmot mo ako sa mukha. Ito ba? Walang niya ako. Para mo ng awa. Tanggapin mo nang hindi kita mahal. Walang niya akong babae ka. Sa lahat ng ayaw ko, yung sinasaktan ako ng babae. Ano ko? Isang suntok lang pala sa sikmura ang katapat mo eh. Ngayon, wala ka ng malay. Magagawa ko na ang lahat ng gusto kong gawin sa'yo. Pagsasawaan kita, Jessica. Tinawagan ko ng lahat ng mga kaibigan at kaklase ninyo. Pero iisang sinabi nila, hindi nila kasama ang anak ko. Hindi ko rin po siya kasabay na umuwi, Sir Ramon. Pinabalik po kasi ako sa kantin ng university. Nasaan na kaya anak ko? Hindi niya ugaling hindi umuwi ng magdamag sa bahay. Lalo na kung hindi nagpapaalam. Ay, sandali po. Naalala ko, bago po ako umalis, nakita ko lumapit sa kanya si Jimbo at kinausap siya. Si Jimbo? Opo. Maliligaw niya? Opo. Baka itinanay niya si Jessica ko. Hindi naman po niya nobyo si Jimbo. Binasted pa nga niya yun eh. Dahil mayabang. Kung gano'n, nasaan na ang anak ko? Nasaan na si Jessica? Ano na nangyari sa kanya? Good morning, Aling Ason. Ay, good morning din, Jimbo. Meron ka bang kailangan? May pinasasabi ba ang papa mo? Wala ho, wala. Gusto ko lang sanang magpalabas sa inyo eh. Umalis na kasi last week yung labandera namin. Ay, oo, sige, sige. Oh, mabuti nga, may dagdag kita ako eh. Salamat ho. Konti lang naman ho ito eh. Ito po sa lalagyan. Ah, sige. Dadaling ko na lamang sa inyo mamaya, ha? Naku, huwag na ho. Mapapagod pa kayo. Ako na lang ang kukuha dito sa inyo. Tsaka, ito nga po pala ang bayad ko. 1,000? Sa inyo na ho lahat yan. Pero sana po, huwag niyo sabihin kay Papa, ha, na nagpalaba ako sa inyo. Ha? Nakapagtataka talaga si Jimbo. Parang bigla siyang bumait kaninang dumating dito. Binigyan pa ako ng malaking bahid sa pinalalaban niya sa akin. At ayaw din niya sabihin ko kay Mang Adong na nagpalabas siya sa akin. Bakit kaya? Tsaka, napansin ko rin, meron siya mga kalmot sa mukha. Bakit ganun? Sinong gumawa nun? Nay, narito na po ako. Narito ako sa kusina, Lalaine. Opo, sorry po, natagalan ako. Maglalaban na po ba kayo? Oh, bakit ka nga pala natagalan? Dumaan po ako kina Jessica eh. Tumawag yung daddy ng best friend ko. Pinapunta po ako sa kanila. Daddy ni Jessica? Opo. O, bakit ka pinupunta ron? Kasi Nay, nawawala po si Jessica. Ano? Kukwento ko na lang po sa inyo ang lahat habang naglalaba. Nay, tayo na po. O, sige, mabuti pa nga. Basta anak, Po. unahin natin laban itong damit ni Jimbo. Dinala niya kanina rito. O, eto sa lagayan, o. Nagpunta dito si Jimbo? Oo. Nagtataka nga ako eh. Pero parang biglang bumait. Binigyan pa nga ako ng 1,000. Bayad daw dito sa pinalalaban niya. Ay, teka. Kukunin ko na sa plastic itong dinala niya. Ay, Nay, may nahulog sa kinuha niyong labahin, no? Ha? My God,
nahulog. Bracelet ni Jessica. Ano? Sigurado ka ba, anak? Opo! Suot niya po ito eh. Nahuli namin siyang nakita. Ay, paano napunta yan kay Jimbo? Teka, yung mga damit ni Jimbo. Anak, ang t-shirt, may dugo. Oo nga, Nay. Oh, Diyos ko! Bakit may dugo ang t-shirt ni Jimbo? May kutob po ako, Nay. May kinalaman siya sa pagkawala ng best friend ko. Baka nga, nakita ko, may mga kalmot siya sa mukha. Hindi ako sasama sa inyo! Ano kailangan nyo sa anak ko? Bakit siya inuuli? May reklamo sa inyong anak, mister. Ano? Kaya iniimbitahan namin sa presinto. Ano? Nakuha ko sa damit niya ang bracelet ng dalagang nawawala at natagpo ang patay sa bakanting bahay niyo. Ano? Pa, Jimbo? patulungan Totoo ba ito? Tulungan niyo ako pa. Yeah. Huwag niyo silang payagang isama ako. Ayoko makulong. Jimbo, totoo ba ang sinasabi nila? Papa, Sumama ka na lang ng maayos para hindi na tayo magkagulo pa dito. Mamang pulis, Oh. sandali lang. Baka pwede nating pag-usapan ito. Mabait naman itong anak ko eh. Oh, sige, sir. Pero doon tayo mag-uusap sa presinto namin. Napakasakit nitong pagkikita natin, anak. Nakabalik ka nga rito sa bahay natin. Pero patay ka na. Damon, nakikiramay ho kami. Kayo pala, Son, Lalern. Nalulungkot po ako sa nangyari sa kaibigan ko. Ang walang yung Jimbo na yon. Siyang may kasalanan ng lahat. Hindi niya natanggap ang kabiguan niya sa anak ko, kaya niya dinukot, ginahasa at pinatay. Pero, paano po napunta sa bulsa ng pantalon niya ang bracelet na suot ni Jessica? Ayon sa pag-aamin niya sa mga pulis, kinuha niya yun kay Jessica. At hindi niya namalayang nailagay niya sa bulsa niya. Kaya pala, at yung mga kalmot niya, marahil, kalmot yun ni Jessica na manlaban sa kanya. Tama ka, Son. At nang mapatay niya sa saksak ang aking anak, naisip niyang palaban sa iyo ang damit niya upang maitago sa kanyang mga magulang ang ginawa niyang krimen. Kawawa naman ang kaibigan ko. Alamot na lamang sa Diyos dahil nakita niyo mga katibayan sa krimen na yun. Ang inaalala ko ngayon ay si Mang Adong. Malamang ho, nagalit yun dahil sa pagtestigo namin laban kay Jimbo. Lumayas kayo sa bahay ko! Ngayon din! Hindi ko kailangan ng upa ninyo! Huwag naman ho. Maluwag! Wala ho kaming ibang malilipatan. Kung paalisin niyo agad kami, wala rin ho kaming Wala akong pakialam! Basta naman gusto ko lumayas kayo rito. Ngayon din! Walang utang na loob kayo! Nakatira na nga kayo rito. Ipinahamak niyo pa ang anak ko! Oh. Nay, umalis na lang po tayo dito para wala nang gulo. Galit. Mang Ramon, kayo ho pala. Nalaman ko ang ginawa sa inyo ni Adam. Galit na galit ho siya. Kaya umalis na lang kami. At nakituloy muna po dito sa kapitbahay namin habang wala pa ho kami magagamit para sa bagong malilipatan. Kaya nga gusto ko kayong alukin na sa bahay na tumira. Ho? Sa amin ka na magtatrabaho, Ason. At kami na ng aking asawa ang magpapaaral kay Lalaine. At doon na nga kami tumira sa bahay ni Sir Ramon.
Sa kanila na ako nagtrabaho hanggang sa makatapos ng pag-aaral sila Lane. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Ason, isang dating labandera, at ito ang aking buhay. Hindi pinababayaan ng dakilang lumikha ang nilalang na may malinis na kalooban. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, at Susan Robles sa papel na Ason. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Choleng. Hindi madali ang maging natay. Nanay at tatay sa 3 anak na lalaki. At itong nadama ko nang pumanaw ang aking asawa. Pakinggan po niyo ang aking paglalahad. James? Ikaw na ba yan? Nay, may kasama po ako. Oh, sino yan? Ako po si Edith, Nanay Choleng. Nanay Choleng? Asawa ko na po siya, Nay. Nagpakasal na po kami sa West. Nag-asawa ka nang hindi mo man lang pinapaalam sa akin? Pasensya na kayo. Buntis na si Edith. En layo nitong atin doon sa Maynila eh. Kaya ang ginawa namin, nagpakasal na kami bago pumarito. At magkakaanak na pala kayo? Opo, Nanay. Magkakaapo na po kayo. Ay, Diyos. Ang problema, Nay, wala po akong trabaho ngayon. Natapos na po ang kontrata ko sa pinapasukan ko, kaya naisip ko, dito na muna po kami. Sige. Sige, lumito kayo. At dito ka na rin sa probinsya natin maghanap ng trabaho. Pambihira naman si James, oh. Hindi na nga nakatulong dito. Nagdala pa ng dagdag palamunin. Oh, nagsalita, nakakatulong. Hoy, Mark, kahit nagbibisyo ako, pera ko naman ang ginagamit ko. Kita ko yun sa pamamasada ng tricycle. Oo, pero mali pa rin yun, George. Dahil ikasisira ng buhay mo ang bisyo mo. Nay, gusto ko lang naman maging happy. Ang hirap yatang mamasada ng tricycle maghapon. Kaya tama lang na mag-relax naman ako. Masama sa katawan ng droga, anak. Masama sa utak. Nay naman eh. Konti lang naman ang binabata ko. Tama si Inay, Kuya George. Saka paano kung mahuli kayo ng mga pulis? Eh, di kulong ka. Hoy, ikaw huwag ka nang sumali sa pagsisermon sa akin ni Inay. Suntukin kita dyan eh. Ikaw lang naman inaalala ko, Kuya eh. Ano ba kayo? Pero kung ayaw mo, di okay. Nay, pengi naman ng 100 oh. Eh, basketball kami ng tropa ko ngayon eh. Siyempre, kailangan ko ng baon. Ang galing mo manermon. Eh, pabigat ka rin kay Inay. Pwede ba tumigil na nga kayo? Mas matutuwa ako kung lahat kayo magbabago at magkakaroon ng direksyon ng buhay. Itong bayad ko sa kinyo kung mga balot, tsaka itlog na maalat, Choleng. Choleng! Ko? Ano ika mo, Leonie? Taong ito, oh. Sabi ko, ito yung bayad ko. Siya kinuha kong balot at itlog na maalat. Ay, salamat.
Pasensya ka na sana, ha? Kasi hindi ko agad napansin. May iniisip lang kasi ako eh. Nako, ay alam ko na. Yung mga anak mo, no? Ay, nalulungkot lang ako. Dahil kahit nasa hustong edad na sila, wala pa rin direksyon ang kanilang mga buhay. Si George ko na panganay, may bisyo. Si James naman, wala ngang bisyo. Pero nag-asawa naman ang hindi malaman nagpapaalam sa akin. Itong si Mark, kusang huminto sa pag-aaral. Mas gusto pa yung makibarkada. Pare-pareho sila na para bang hindi pinahalagan yung mga pagsisikap ko. Pambihira din naman yung mga anak mo. Ay, buti na nga lang at kumikita ka doon sa pagtitinda mo ng balot at itlog na marat. May pensyong ka rin tinatanggap. Buhat doon sa bumanang mga asawa. Oo. Hindi rin kami umuupa ng bahay. Pero alam mo kung wala ang lahat ang yun, ako, Jack, gutom kami. Wala namang isa sa kanila na nakakatulong na sa akin eh. Gusto ko sana makita na kahit matanda na ako, nasa maayos naman silang kalagayan. Yun naman ang ligaya nating mga magulang, di ba? Yung bang kahit mawala na tayo, maiiwan nating maayos ang buhay ng ating mga anak. Kaso, kailan pa kaya mangyayari yung sa mga anak ko, Leonie? Huwag ka mawala ng pag-asa, Jolene. Ay, sabi nga, habang may buhay ang tao, may pag-asa. Kaya huwag may suko yung mga anak mo. Patuloy kang tumalangin para sa kanila. Tandaan mo, walang imposible sa kanya. Ay, Jolene. Umalis na po ba si James? Oo, Edith. Hindi ka na nga niya ginising. Pupuntahan daw niya yung ina-applyan niyang trabaho. Sana naman matanggap na siya. Sana nga. At pag may trabaho na si James, sikapin niyo makaipon. Para sa panganganak mo. Wala, sige, kumain ka na. Nakaluto na ako ng agahan. Oo. Nay? Maglalaba po ba kayo ngayon? Ay, oo. Marami-rami na rin tumadamit kong labahin eh. Pakilaban na rin po yung mga damit namin. Masama po kasi yung pakiramdam ko eh. Dinig na dinig ko, Kuya James. Inutusan ni Ate Edith si Inay na labhan ang mga damit nyo. Si Inay naman, nilabhan. Hindi tama ang ginawa ng asawa mo, Tol, ha? Ipagpalagay na nating masama ang pakiramdam niya. Ay, huwag siya maglaba ngayon. Sa ibang araw niya gawin. Hindi yung gagawin niyang utusan ng nanay natin. Oo. Kuya, Mark, hindi ko alam ang ginawa ni Edith. Kaya nga sinabi ko sa'yo, Kuya. Para pagsabihan mo si ate. Para wag na niyang ulitin yun. Pambira, hindi na nga tayo makatulong kay Ermat. Gagawin pa nating alila. Ay, huwag naman sanang ganon. Hindi tama yun, Edith. Masama nga ang pakiramdam ko. Hindi maglaba ka pag ayos na ang pakiramdam mo. Hindi yung ipalalaba mo kay ina yung mga damit natin. Pinahiya mo ako sa mga kapatid ko eh. Pasensya ka na. Hindi na mauulit. Ano pala yung magandang balita mo? Natanggap na ako sa trabaho. Ha? At bukas, magsisimula na ako. Ay, salamat naman. Sa sweldo ko, simulan na natin ang pag-iipon. Ayoko naman na lagi na lang tayong umasa kay inay. Lalo na ngayong magkakaanak na tayo. Natuwa ako na marinig ko ang pag-uusap ni na James at Eddie. Doon ko nadama, may pagpapahalaga rin pala sa akin ang aking mga anak. Mga rin hindi lang nila maipakita sa iyo yung pagpapahalaga. Dahil nadadalig sila ng kahinaan na siyang mahadlang sa kanila sa pagtahak sa matuwid na landas ng buhay. Tama ka, Leonie. Kaya sisikapin kong alalayan ang aking mga anak para mapagtagumpayan nilang iwan ang kanilang mga kahinaan. Nay! Nay! Nay!
Mike! Nay! Oh, Nay! nandito ako sa kusina! Nay! Si Kuya George po. Bakit? Ano nangyari sa kuya mo? Hinuli po ng mga pulis. Ha? Oo! Nakuha sa kanyang ilang gramo ng shabu. George! Anak ko! Inay, patawad po. Hindi ako nakinig sa inyo. Kahit narito ako ngayon sa kulungan. Parang hindi ko makakaya makita ka nakakulong dito. Nadudurog ang puso ko, anak. Patawad po. Ang laki ko na, pero binigyan ko pa kayo ng problema at sama ng loob. Susubukan kong gumawa ng paraan, anak, para makalaya ka. Maraming salamat po. Pero sakaling hindi kayo magtagumpay, hindi po ako magdaramdam, Inay. Dahil alam kong kasalanan ko ang lahat. Anak, magpakabait ka rito, ha? At hihintayin namin ang paglaya mo. Nay, may pasalubong po ako sa inyo. Ang paborito niyong pansit. Eto, may kasama rin po itong mainit na pandesal. Abay, himala! Oh, ano ba okasyon? Wala namang merong birthday. Gusto ko po, sabay-sabay tayong magmerienda ni na Kuya James at Ate Edith. Eh bakit nga, Mark? Ano ba meron? Nay, pumasa ako sa scholarship test ng isang vocational school dito sa atin. Ibig sabihin? Opo, Nay. Mag-aaral na uli ako. At wala po kayong gagastusin. Libre po ang matrikula ko doon. Diyos ko, salamat naman. Naisip mo mag-aral uli. May part-time job na rin po ako. At doon ko naman kukunin ang baon ko sa pagpasok. Pero anak, baka mahirapan ka. Mag-aaral ka habang nagtatrabaho. Kaya ko yun, Nay. Ayoko na pong mahirapan pa kayo eh. Ang gusto ko, habang kapiling pa namin kayo, makita niyong inaayos ko na ang buhay ko. Nung makulong si Kuya George, nataon ako, Nay. Sabi ko sa sarili ko, ilalagay ko na sa tama ang buhay ko. Happy birthday to you. Maraming salamat, James. Happy Mark, birthday, Nay. Happy birthday po, Nay. salamat. Nay, nagpaluto po ako ng spaghetti. Ako naman po, cake. Si Eddie po ang gumawa ng juice. At ito po ang pagsasaluhan natin ngayong birthday nyo. Salamat, mga anak. Pero isa na lang ang kulang ngayong birthday ko. Ang Kuya George niyo. Tagal na rin siya nakakulong, pero hindi pa rin nakakalaya. Mas masaya sana kung narito ang kuya niyo. Narito na rin po ako, Inay. Oh, Diyos ko! Happy birthday po. George! Kuya, George, anak! Ay, kong... Nakalaya na po ako, Inay. At ngayon, handa ng magbagong buhay. Yan ang simula na muling panunumbalik ng kaligayahan ko. Dahil muli ko nakapiling ang aking mga anak. Mahirap man ang maging isang ina at ama, hindi ko yung pinagsisisihan. Dahil ngayon, nadarama ko na ang kahalagahan ko sa aking mga anak. At nasa maayos na rin silang kalagayan. Ako si Choleng, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Bobby Cruz,
Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Susan Robles sa papel na Choleng. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng naging mapagmalaki sa kanyang mga magulang. Siya ay si Myla. Napakabait ng aking mga magulang. So tuwing madalapa ako, sila ang tumutulong sa akin bumangon. Hindi kasi ako nakikinig sa kanila, kaya madalas akong magkamali. Handa na ang hapunan, Myla. O tayo na kumain. Una na kayo, Nay. Wala akong gana. O at bakit wala kang gana? Dahil napagsabihan ka ng tatay mo kaya naiinis ka. Eh, hirap naman kasi sa kanya eh. Nangahatol agad. Hindi pa naman niya lubos na kilala si Walden. Anak, binangangaralan ka lamang ng tatay mo. Dahil ayaw niyang madapa ka sa pangatlong pagkakataon. Eh, magkakaiba po ang mga lalaki. Iba si Walden sa dalawang lalaking una ko sinamahan. Myla, huwag mo sabihin gusto mong sumama sa lalaking yon. Mabuti nga hindi ka nagbuntis sa dalawang mong unang sinamahan eh. Makinig ka naman sana sa amin, anak. Ingatan mo naman ang iyong sarili. Ang bihira talaga, sermon na naman. Oo, mag-iingat na ako. What? Dito ka susunduin ng jowa mo? Eh, bakit detach? Para hindi ako masermonan ni na inay at itay. Sige na naman, Rico. Oo, pumayag ka na. Rika is my name, ano? Kasin kita, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin knows ang gusto kong tawag mo sa akin. Oo nga pala, Rika. O sige na, pumayag ka na. Umiiwas lang naman ako makagalitan sa bahay eh. Kasi nabibingin na ako sa kanila. Ikaw talaga. Alam mo, nagmamalasakit lang sa'yo sina Chong at Chang. Dahil twice ka nang nagkamali. Twice ka pang nakipag-live-in and then, bigo ka pa rin. O hindi na mangyayari uli yun. Sure ka? Oo naman. Dahil mayaman si Walden. At mahal na mahal ako. Kung ganun, balak mo nang makisama sa lalaking yun. Eh, paano naman sila Chanelia at si Joming? O di bahala sila. Kaya naman nila eh. At bahala na rin ako sa buhay ko. Wow, ang ganda nitong apartment na kinuha mo sa akin, Walden. Lalo na itong kwarto natin. Eh, siyempre, hindi kita ititira sa pangit na lugar. Patay na patay yata ako sa iyo. Talaga? Naman. Totoo yan, ah. Oo. Kasi, di ba sabi ko naman sa'yo, 2 beses na ako nasaktan. Umuwi ako luhaan sa mga magulang ko. Iba na ngayon. Hindi ka na uuwing luhaan sa kanila. Dahil hindi kita sasaktan. Paano kapag nalaman ng asawa mo? Kaya nga kita tinira sa malayo eh. Para hindi niya malaman. O ano, Rika? May balita ka na ba tungkol sa iyong pinsan? Wala pa rin ho, Chanelia.
At hindi pa naman po siya tumatawag sa akin. Kung batang yun talaga. Ilang beses nang nabigo, mapusok pa rin. At kapag napapangaralan nagagalit pa. Tinawagan niyo na po ba siya? Oo. Pero hindi na makontak yung number niya. Naku! Baka nagpalit siya ng SIM card. Talagang iniiwasan niya tayong lahat. Ang inaalala ko, baka mas grabe ang mangyari sa kanya ngayon kaysa noong mga nakaraan niyang pakikipag-live-in. Chong, sana, huwag naman po. Kung sakaling mangyari yun, wala na tayo magagawa. Siya ang naghanap ng kanyang kapalaran. Hello, pinsan. Ano, kumusta ka na? Bruha ka! Bakit daw ka lang nag-call? Tinatawagan kita. Ayaw na makontak ng city mo eh. Punta kasi kami ni Warden sa Boracay. Sa linggo kami roon. Yung ganda pala doon, oh. Hindi nakakasawa. Tapos, nagbagyo din kami. Isang linggo din kami doon. Ikaw talaga ha? Alam mo, alala sa'yo sila Chang at Chong. Di na ako babalik doon. Myla! Maligaya na ako sa buhay ko rito kay Warden. Yun na lang sabihin mo sa kanila. At huwag na rin kamo nila akong tawagan. Pinsan, matanda na sila. Kailangan ka nila. Alam mo naman, ikaw lang ang anak nila. Oo, kaya nila yun. Tsaka, hindi ko na obligasyon batayan sila habang buhay. May sarili din akong buhay, ano? Ano? Walden? Matagtagalan ka bago makabalik dito? Oo, Myla. Bakit? Nakakahalata na si Merced. Miss ko. Mahirap na. Ayoko malaman niya kung saan kita ibinabahay. Baka iskandaluhin ka niya. Ne? Sana kasi, walayan mo na. Para dito ka na lang sa akin. Hindi maaari. Siya may pera Kaya tiis-tiis na lang muna tayo. Ha? Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Pero huwag ka mag-alala. Iiwanan kita ng panggastos para may magamit ka habang wala ako. Chanelia, may sakit ko pala si Chong. Oo, Rico. Nirarayuma siya. Hindi nga makatayo eh. Pareho pa kaming may nararamdaman. Pareho kami inuupo. Ay, ito ang hirap na kayong dalawa lang Lalo na kapag pareho kayong may sakit. Wala naman kami magagawa. Kinalimutan na kami ng pinsan mo. Siguro, dahil yun sa hindi niya na kami kailangan. Kung malapit lang ho dito ang tinitirahan ko, lagi ko po kayong pupuntahan. Ang usok naman. Ang init pa. Kaya siguro ako nagising. Buti pa inom muna ako ng tubig para mawala ang pag-ubo ko. Ay, apoy daw. Masilip ka. Natayo ako dito. Rico, nakasala mo na. Jobing! Jobing! Jobing, tulong! Jobing! Ba't pausok? Tulong! Kailangan ka kalukastahan dito. Tumayo. Hindi! Kailangan pa kalukastahan dito. Naklolo! Tulungan niyo kami! Tulong! Sino sila? Ikaw ba si Myla? Oo. Ako nga. Bakit? Paano niyo ako nakilala? Dahil ako lang naman ang asawa ni Walden. At ikaw naman ang umuubos ng aking salapi.
Wala dito si Walden. Siya pagsabihan mo. Hindi dadami ang mga wasak ang mga agaw. Ang dapat sa iyo, turuan ng leksyon. Anong gagawin mo? Ibubuhos ko lang man sa iyo to. Mukha ko! Nang matanggap ko ang tawag ng doktor na pinakiusapan mo, nagpunta agad ako dito sa ospital. Rika, pangit na ako. Dahil sa binuhos na asido sa akin ng asawa ni Walden. Naglalambot ako sa sinapit mo, pinsan. Pero pasalamat ka pa rin. Dahil buhay ka pa. At hindi ka napulag. Wala na ako ngayon may pagmamalaki. Wala na. Sana pala noon pa, hinawalayan ko na si Walden. Ay, yun talagang hirap eh. Laging nasa huli ang pagsisisi. Pati si Nainay at Itay. Dahil sa pagmamahal ko kay Walden. Tama ka. Minsan, kumusta na sila? Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Magpagaling ka ha. At kapag kaya mo na, sasamahan kita sa kanila. Sa kanila. Bakit dito tayo sa sementeryo nagpunta? Sino pupuntahan natin dito? Myla, huwag kang mabibigla ha. Bakit? Narito na ngayon siyang at Chong. Ha? Hindi kita maintindihan. Bakit naman sila mapupunta dito? Hindi naman dito bahay namin. Nagkaroon kasi ng sunog sa lugar nyo. At nadamay ang bahay nyo. Ha? Hindi. Hindi na nila nakayanang lumabas sa bahay nyo eh. Dahil nga, nung panahong yun, parehas silang may sakit. Kaya, nakulong sila at namatay. Ay! Kasalanan ko to. Hindi kayo makakukulong sa sunog na yun kung kasama niyo lang ako. Patawarin niyo ako, Inay. Inay. Halos maglupasay ako ng mga sandaling yun. Ngunit alam ko, lumuha man ako ng dugo, hindi maibabalik pa. Ang buhay ni Nainay at Itay, ang aking mga magulang, na laging umaalalay sa akin sa tuwing ako'y madarapa. Ngayon, mag-isa kong binabaka ang lungkot ng pag-iisa. Ako po si Myla. At itong aking buhay. Hindi matutumbasan ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga magulang. Kaya sana ito ay matutuhang pahalagahan ng kanilang mga anak. Mga nagsiganap, si Kit del Carmen Amor, John Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Yunel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Myla. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
Mga kaibigan, marinig po ninyo ngayon ang kasaysayan ng isang kasambahay na naging tapat sa kanyang amo, subalit muntik mapahamak. Siya ay si Daleng. Anyos ako na magsimula magtrabaho ka na Sir Fausto. Ako ang naging yaya ni Noli, ang nag-iisa niyang anak. Hanggang sa makapag-asawa ko at mabiyuda, ay nanatili ako doon. Mabait naman sila pareho ni Ma'am at maayos magpasahod. Kaya lang, hating gabi na. Bakit hindi ka pa matulog? Naninibago po kasi ako dito kina Sir Noli, Nay. Maingay po kasi dito eh. Hindi tulad ng kina Sir Fausto. Sabagay, tama ka, anak. Hindi ko alam. Mahilig na pala makipag-inom ng si Noli. Kahit nga yung tawag niya sa akin, nagbago din eh. Oh? Ano po ibig niyo sabihin ni Nay? Dati, Yaya Daleng kung tawagin niya ako. Pero kanina, Daleng na lang kung tawagin niya ako. Ay, nagbago nga po. 6 na taon na kasi mula nang bumukod siya sa kanyang daddy at mami. Feeling ko, Nay, mahihirapan tayo dito. Anak, 5 years old lang si Noli na maging yaya niya ako. 23 years na ako sa mga magulang niya. At dahil doon, napagtapos ko ng kolehiyo ang kuya mo. At ikaw na lang ngayon ang pinag-aaral ko. Kaya anumang hirap, matitiis ko yun. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Pag nakatapos na ako, hindi na kayo magtatrabaho pa. Pero ngayon, habang narito tayo, hindi ko po kayo pababayaan mag-isang mahirapan. Tutulungan ko rin po kayo sa mga trabaho ninyo dito. Kumain ka na, Noli. Luto ni Aling Daling ito. Masarap pala siya magluto. Masarap talaga siya magluto, Lulu. Kaso, wala akong gana kumain. Oo nga pala. Busog ka nga pala sa batak. Yung bibig mo. Marinig ka ni Daling. Pag nalaman ni Daling na bumabatak ako, ako magsusumbong yung kay Daddy. Sip-sip niyan sa parents ko eh. Kasi magpakatino ka na. Para wala ka na kinatatakutan pa. Bad trip ako dito kay Daling. Binati pa pag-uwi ko ng ating gabi. Sabi pa niya, lasing daw ako. Naman ako lasing. Tumira lang kami ng tropa. Mukhang magiging problema ko nga ang babaeng yun. Hindi. Kailangan makaisip ako ng paraan para mawala siya rito. Kitang-kita ko po, Nay. Humihigit ng drugs si Sir Noli habang nasa garden siya. Diyos ko, bata yun. Bakit siya nagkaganon? Siguro po, influensya na rin ng barkada. Nay, alam po kaya yun ni Sir Fausto? Malamang hindi. Dahil ko alam nilang nagdadrag si Noli. Hindi nila tayo ibibigay sa kanya. Noong araw kasi hiningi ako na 1 piso ni Sir. Pero hindi niya ako binigay doon dahil nagdodroga daw yun. Kung sasabihin niyo kay Sir Fausto yung natuklasan ko, paano naman kung i-deny niya? At kayo pa ang siraan kay Sir Fausto. Di kayo pa ang lalabas na masama. Hindi muna tayo magsasalita, anak. Kailangan ako ang makahuli sa kanya. Daling! Daling! Ling nga rito! Ay, Noli? Bakit? Ano nangyari? Anong ginawa mo sa polo ko? Bakit may mansa? Ha?
Paano nagkaroon naman siya yan? Nilaban ko yan ng bukod. Maingat ko rin siya isinampay. Ano maingat? Ito nga umiwan siya. Alam mo ba kung gaano kamahal to? Pero hindi ko talaga ginawa ang sinasabi mo. O sige, kung ayaw mo umamin, bahala ka. Pero ikakaltas ko ang halaga ng polong to sa sahod mo. Nay, bakit kayo malungkot? Kalahati lang kasi yung sinahod ko. Dahil nga inawas ni Noli dito yung halaga ng polo niya na minansyahan ko raw. Sobra naman si Sir Noli. Nay, kung umalis na lang kayo tayo dito. Ha? Kasi halos araw-araw napupuyat kayo. Dahil kayong nag-aasikaso kapag nagiinuman si na Sir Noli. Tapos pinagbintangan pa kayo na sumira ng gamit niya. Pinabayaran pa sa inyo. Pero anak, mahirap maghanap ng amo. Napapayag na magkasama tayo. Saka isa pa, malaki kasi yung pinasasahod sa akin ni na Sir Fausto. Pero paano po kung pagbintangan na naman kayo ni Sir Noli? Ay, hindi na naman siguro mauulit yun. Kumusta naman sa bahay ko, Daleng? Nagiinuman pa ba si Noli? Ay, Juan. Opo, sir eh. Laki ng ho talaga ng ipinagbago ni Sir Noli ngayon. Ba't mo naman nasabi yan? Minsan ho kasi narinig ko nag-aaway ho sila ni Lulu. Oh, At doon, nasabi ni Lulu na ang tama daw ni Sir. Umaasa na lamang sa inyo at hindi na ho nagtatrabaho. Ang totoo. Sinabi na yan sa akin ng kaibigan ko na boss niya. Daleng, Oh, ganito ha. opo. Patuloy mong subaybayan ang aking anak, ha? At sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyayari, ha? Sir, Oh, paano kung hindi niya aminin yung mga sinabi ko? Kung baligtarin niya, sir, baka ako pa yung lumabas na masama sa paningin niyo. Dahil siyempre, anak niyo ho siya. Sir, Diyos ko, bakit niyo biglang binuksan ang pinto? Natakot ako. Mabuti naman, hindi mo nakakalimutan ang gusto ko itawag mo sa akin. Hindi yung si Daddy lang tinatawag mo, sir. Anong ginawa mo sa kwarto namin? Ha? Ba't nawala ang lotion namin ni Lulu? Sir, hindi ko kinukuha yun. Hindi ko ugali manguha ng hindi ho sa akin. Daling, 3 lang tayo rito. Dahil pinagbakasyon mo sa probinsya ni Josepe. Sino kukuha ng lotion namin? Hindi ako magnanakaw, sir. Mahigit 20 taon na ako naninilbihan sa inyo kahit minsan walang naibintang sa akin ganyan ng mga magulang niyo. Ang mahal nun. Sir, hindi ko nga po talaga kinuha. Alam ng Diyos yan. Umalis ka na rito. Sir Noli. Ayaw na kitang kasama. Lumayas ka na! Ano pong sabi ni Sir Fausto, Nay? Sundin ko na lamang daw yung anak niya. Parang ang ampi pa siya sa anak niya. Kahit mali naman si Noli. Malamang po, inay. Siniraan kayo ni Noli sa daddy niya. Ang ikinasasakit ng loob ko, Nestor. Hindi isinalang-alang ni Sir ang mahabang panahon na pagsisilbi ko sa kanila. Mas naniwala pa siya sa anak niya na magnanakaw ako. Siguro, inay, talagang gusto ni Noli na mawala kayo doon. Para wala nang magsumbong sa daddy niya ng kanyang mga kalukuhan. Nay, yun din ang tingin ko eh. Pero naging tapat ako sa kanila. Saksi ko ang langit. Huwag na ho kayong umiyak. Limutan nyo na yon. Dumito na lang kayo ni Pes sa probinsya.
May trabaho naman ako at may maayos na sahod. Matutulungan ko na po kayo sa pag-aaral ni Pe. Gusto ko mag-part-time job, Kuya Nestor. Ikaw? Para makatulong din ako sa mga gastusin natin. Ay! Aray! Aray! Oh! Bakit ka ba nanunod? Sino may sabi siyang itapon mo sa buko? Ha? Sino? Sino? Aray! Wala na talagang importante sa'yo kundi ang bisyo mo! Walang iya! Buti alam mo, mas napaniligaya ako ng droga, no? Kesa sa'yo. O, di ba giwalay na tayo? Hindi na ako makakatagal na kasama ka! O, di maghiwalay! Hindi kita kailangan! Ay! Sir Fausto! Kumusta ka na, Daleng? Ay, ayos naman ho, sir. Nagtitinda ho ako ng almusal at merienda sa harap nitong bahay namin. Ang panganay ko naman, may maayos na hong trabaho. At ang bunso ko naman, nag-working student ho. Patawarin mo sana ako, ha? Dahil hindi ako naging makatwiran ng maalisin ka ni Dolly. Hindi ko man lang naisip ang pagiging matapat mo sa amin ng mahabang panahon. Naku naman, sir. Kalimutan na ho natin yun. Ay, kumusta na nga ho pala sila ni Lulu? Bumalik na si Lulu sa mga magulang niya. Ho? At si Noli naman, nasa rehabilitation center. At baka makulong siya pagkatapos niyang gumaling. Diyos ko. Dahil sa kapitbahay niyang muntik na niyang mapatay. Yun ho ang naging bunga ng pagdadrugs niya. Tama ka. Oh, Daleng, Sir? wala na kaming kasama ng ma'am mo. Maaari kayang bumalik kang muli sa amin. Hindi na ako sumama kay Sir Fausto. Hindi na kasi pumayag ang aking mga anak. At ayoko na rin magkalayo pa kami mag-iina. Kaya na kontento na lang ako sa kung ano ang meron kami. Ngayon ay tapos na sa kolehiyo ang aking bunso. At mas nakaluluwag na ang aming kalagayan. Ako po si Daleng. At ito ang aking buhay. Malaki ang kayamanan ng taong tapat. Hindi man sa lupa, naroon naman sa langit. Mga nagsiganap, si Kid Del Carmen Amor, Phil Cruz, Junel Benamin, Rosana Villegas, Jun Legaspi, at Susan Robles sa papel na Daleng. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.